So we're back again, guys. Hold up. Ang daming magagandang cellphone na meron ngayon sa market, guys. Like, ibang klase, okay? Kaso ang tanong, saan nyo gagastusin ang hard-earned money nyo? Sa iPhone ba? Sa 14? Samsung Flip? Na bago? Or sa Samsung S23 Plus or yung Ultra. Kung saan nyo man ibibili, nasa inyo yung desisyon. Kasi lahat ng flagship na cellphone na to is hindi siya mura, guys. Okay? Nag-range to around 60 to 100k. To be honest, guys, hindi naman ako nagsisi sa kanila lahat. Magandang flagship phone tong mga to. Pag bumili ka nito, like, matagal ka bago mag-upgrade. Kasi ang ganda na nakukuha mo dito. Ang problema nito, sa downside nito mga to, pag binili mo to, walang power brick na kasama. Like yung cable lang na pang-charge, okay? Ayun yung problema dito eh. Like, parang tinitipid. Alam niyo yun? Parang tinitipid. At saka, kung iisipin nyo, price to ratio, parang worth it ba to bilhin? Ayun yung malaking tanong dyan eh, worth it ba itong bilhin? Or, ramdam ko ba yung pagka 70k dito ng cellphone na to? Ngayon, dito sa hard-earned money nyo, isipin nyo, meron pa yung, yung Samsung Fold. Nag-range yun around, 110 to 100k. 100k, guys, for a phone. Maganda yung chipset. No doubt about that, okay? Maganda yung chipset nila. Pero, paano pag may sinabi ako sa inyo na may cellphone na 60k, pero yung parang value niya is around 100k. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo etong Tecno Phantom Fold 5. Okay? Papakilala ko sa inyo, guys, ang Tecno Phantom Fold 5. 5G. Okay? This phone, guys, okay? Itong phone na to, nagwo-worth to ng 60,000 pesos. And nung nakita ko to, ito na yung pinakamura na high-end phone na nahawakan ko na ramdam nyo na pag linabas nyo to sa public, sabihin nyo, ramdam ko na 60k to. At saka yung mga tao magtitinginan. Mas lalo yung mga tao dyan, pag bumili, gustong ipakita sa mga tao, natutuwa kasi hard-earned money mo to eh. Hindi kita masisi na minsan kailangan mo i-flex. Sa packaging niya, guys, kung makikita nyo, ang Tecno Phantom V Fold 5 is ganun, okay? Hindi siya, like, nagigets ko yung mga phone brand ngayon na high-end, they're going for the simplicity. Eto din, simplicity din to. Minimalist, pero pagka binuksan mo siya, ramdam mo yung pagka high-end niya. Okay? Now, nakasulat dito, beyond extraordinary. There you go. Siyempre, pag bumili kayo nito, ito yung mga makukuha nyo. And then the phone itself. Alright. So, ito, parang walang laman to. Tingnan natin. Yes, dito nakalagay yung cellphone. Guys, lahat nakapackage. Ibang klase. Ibang klase si Tecno, man. So, as you can see, they have the 12-month warranty over here, yung guide niya, and syempre, yung casing niya. Ang kinagandaan dito, guys, sa casing na to is stand din siya. Okay? Napakaganda, guys. Like, saan ka makakita ng ganito ka high-end, tapos pinoprovide ka na kagad ng casing, which is super ganda. Like, di ka nabibili pa, di ka natitingin pa sa TikTok Shop, Lazada, Shopee na kailangan ko hanapan to ng casing kasi eto provided na. Okay? Oh my God, the quality, man. We have the 45 watts power brick niya. So, pag bumili ka nito, meron ka nakasama nito kasi yung mga phone brand dyan, tinatanggal na nila to. So, parang pagkabibili ka ng phone, separated to. Mas lalo na sa mga high-end, tinatanggal nila. So, if ever bibili ka ng high-end, guys, sasabihin mo na, kailangan ko din bumili ng power brick. Which is eto, meron na 45 watts, fast charging. Yung yung packaging niya, ibang klase, men. Like, super satisfying pag kina-unbox. Talagang premium nila eh, no? Like, yung sensation, guys, nakakahibang. Compare mo dun sa mga ibang high-end phone. Tulad ng iPhone, pag bumili ka, yung phone lang dun, and then USB. Sa Flip, ganun din, USB. Sa S23 Plus, ganun din, USB. Wala silang kasamang power brick. So, overall, ayun lang nasa loob ng box. Correct me if I'm wrong, baka meron pa dito. Tignan natin. Yes, guys, yun nga lang yung meron dito. So, now, eto na yung cellphone, guys. Okay, tatanggalin natin to sa packaging. So, bago natin to tanggalin sa packaging, syempre, kailangan kong sabihin kung ano ang chipset niya, specs niya. Pag hindi kayo magsisi at yun yung Antutu benchmark niya. So, meron siyang Dimensity 9000. 12GB of RAM, 512 of ROM. So, super laki ng storage niya. To be sure, nandito naman yan lahat sa baba makikita nyo. Basically, babasahin ko na lang. Alam niyo yun. So, kung makikita nyo dito, okay, Dimensity 9000,
5G siya. AMOLED, Full HD, 6.4 inches yung screen. Now, dalawa screen nito. Alam naman natin, okay? So, yung sa kabilang screen naman, yung main screen niya is 7.8 inches of screen. Okay? Napakalaki. AMOLED din siya. So, both side, AMOLED. Back camera is 50 megapixel main camera plus 50 megapixel telephoto camera niya. 13 megapixel wide angle. Ayun yung nasa likod niya. Sabihin natin yung main. Okay, ayun yung main camera niya. And then yung front camera niya is meron siyang 32 megapixel sub yun. Okay, and 16 megapixel main camera. Hindi natin kakalimutan yung battery niya, which is 5,000 mAh battery. Okay. Now, kung titignan mo yung Fold, nasa 4,000 mAh battery siya. Si Flip, nasa range na rin ng 4,000. Si iPhone 14 Pro, nasa range din na, nasa sabihin natin 4,000. Okay. Ito 5,000 to guys. So, yung longevity nito, ma-maximize nyo. Okay. So, buksan na natin siya. So, yung Antutu benchmark nito guys is 1.1 million Antutu benchmark. Chinek ko yun sa Kemoville. Doon ako palagi nag-check. Mas tataas pa siya if linagay natin, install natin yung Antutu benchmark dito. Pero sabihin natin na doon tayo mag-i-start. Sa Kemoville, Antutu benchmark ni Flip 5 is 1.2. Antutu benchmark ni iPhone 14 Pro is 1.1 din. Tapos si Fold 5 Samsung is 1.2 million to 1.3 million Antutu benchmark. So basically dito guys, halos kasing lakas niya yung iPhone 14 Pro. Pero hindi nyo magagamdaman yon. Basta umabot yung range sa Kemoville ng 1 million Antutu benchmark guys, halos di mo na magagamdaman. Talagang hindi mo na magagamdaman yung pagkakaiba. Alam mo yun. There you go. So, nayuyuping cellphone guys. Nayuyuping cellphone. Ang ganda ng pagka, I mean, nagiginig mo talaga about sinasagado mo siya. Wow. Nalagay natin yung casing. There you go. So, pwede mo siyang iganto. Okay? Napakagandang phone, guys. Like, oh my God. Nakikita nyo yan? So, whew. Yung ano niya naman, guys, yung ano niya dito, yung casing niya, parang ano siya, ano ba tawag dito? Carbon. Ganun yung pagkakaroon. Hindi ko alam kung faux carbon to or legit na carbon. Pero at least provided na kagad ni Tecno Phantom. Napakaganda. Kakabukas lang nito guys ha. So hindi pa to na-setup. I-setup ko pa lang to. But ayun yung feeling nito eh. Like pagka kinuha mo siya, kailangan mong nasa yung ikaw mag-setup, yung kagustuhan mo. So ganun din dito. Yung feeling na bubuksan ko, kakabili. There you go. Hindi pa siya tapos ma-setup. Nakikita niyo yan? So bubuksan natin dito. Nakikita nyo ba? Ako hindi ko pa nakikita eh. Boom! Napakaangas niya guys. Like to be honest, napakaangas niya. AMOLED siya guys. 120 Hz. I mean, yung presyo nito, 60,000 pesos. Okay? Don't copy. Okay? Mamaya natin ito kakalikutin. Mamaya mag-install na rin tayo ng mga games. Para makita natin. Hanggang saan ba to, di ba? Ganyan. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yan. Okay? Tingnan niyan guys. Check that out. Okay? Gaano ka-crisp yung image. Like, oh my God. Ooh. Super angas. Okay, now, i-flip natin siya ulit. Yuyupin natin siya ulit. At andito na. Agad yung screen niya. Unlock. Lock natin. Bam. To dito, sabihin natin, pwede kang normal cellphone, mag-chat, lahat-lahat. Now, kung gusto mong manood ng movie, gusto mong mag-game. Ako guys, mahilig ako pag nag-game ako. Nakikita nyo naman, malaki screen, naka-iPad mini ako. And then, eto parang, pag gusto ko mag-game, nakikita nyo yung screen, napakaganda. Pero tingnan natin kung saan na ano yung ano niya. Okay, screen. Okay. Kung mawawala na ba siya kung saan ko i-fold. Kita naman sa camera. Nakikita nyo hanggang dyan. Yan pa yun ba may ilaw? Yan, wala na. Ito wala na. Lumipat na siya. So, almost sabihin natin 90% ng fold nyo at saka siya lilipat dito sa isang screen niya. Okay? Which is super ganda. Alam niyo yun? Tapos,
Kung titignan nyo dito guys, ito, nakakahanga. Minimal mga maliliit na bagay lang yung anuhin natin, okay? Kung titignan nyo, dito sa screen na to, parang isang pakpak lang siya. Ngayon, bubuksan ko siya, yung ano niya na, yung wallpaper niya, bubuksan ko, dalawa na yung pakpak niya. Bam, bam. Alam mo yun, yung wallpaper, adaptive din, pati dun sa cellphone. Immersive, alam nyo yun, nakakatuwa. Mga klase to Tecno, no? Nakakamangha. Like, Tecno is the new kid on the block na lahat ng linabas nilang phone ngayon, masala yung Tecno Camon 20 Pro 5G, is immersive for the price na daming taong bumili. Kasi ang ganda naman talaga. And now we have the Tecno Fold Phantom 5. Price range niya is 60,000 pesos. At yung i-compare mo kay Samsung Fold 5 na, sige, maglabanan kayo. Ang pinagkaiba lang dito is yung sabihin natin pagdating sa chipset is mas malakas lang ng 5 to 10% si Samsung Fold 5. For the price na 100k yon, 60k to. 40,000 pesos idadagdag nyo para lang dun sa 5 to 10% performance based na dagdag. Sabihin ko sa inyo, men, super worth it na ito. Alam mo yun? Napaka-angas, okay? Siyempre, hindi naman mawawala sa atin yung, siyempre, kailangan i-flex. Andun tayo, nasa mundo tayo na, alam mo yun, ang mahal ng bili mo, gusto mong ipagyabang. Understandable yun sa akin. Now, imposibleng magiging low-key ka dito sa gantong cellphone. Sabihin ko sa'yo, once na binili mo to, ilalabas at ilalabas mo. Pag nasa bar ka, may nakita kang chicks. Sheesh! Lumapit ka, hiningi mo yung number. Di ba? Ano nga pala yung number mo? Bam. Tatang, kukunin mo yung number niya. Oh, you know what? Pag may picture tayo, let's take a selfie. God damn! Hindi ko alam sa akin like, ang dami mong pwedeng i-flex sa cellphone na to. Okay? I mean, di naman nabago to sa market. Okay? Isipin nyo sa Samsung Fold 5, panglima niya na. Okay? Ang dami na. Okay? But, madaming tao dyan na hindi pa nila nakikita yung ganito. Ngayon, lumabas to sa market, parang sasabihin mo, okay, like, 100k yung isa, 60k to. Basically, ang dinagdag lang nun is, sabihin natin, 5 to 10% performance. Alam mo yun, like, nasa yun na yan. 1.1 M2 benchmark to. Si Fold 5 nasa 1.2 to 1.3. Okay? So, yung dadagdag nun 5 to 10%, di mo nagamdam yun. But then now, check natin yung camera features niya. Buksan natin ngayon yung camera niya. Daming option, guys. Gagamitin natin ngayon yung main cam, okay? Kung natin itong money, pipicture natin siya. Okay, pipicture natin. Ito yung 1x. Ito yung 1.6 wide angle. Ito yung 2x. Alright. So, gamit ko dito yung main cam niya. Now, yung selfie. Okay. Ito yung sa isang screen niya. Okay. Ito yung dito. Pipicture tayo. Now, gamitin natin tong yung sa fold mismo. Alright. So bibidyoan ko to ngayon. Nakikita nyo. Yan, naka-video siya. Ito, kuha ko dito guys yung nakikita nyo. Yan, naka-video siya. Meron pa siyang option dito na film. Kung nakikita nyo. Of singing, dance, etc. Motion, party. So, andito lahat, guys. For example, may nakita kang nagbabasketball. Pupunta ka lang dito, guys. Hanapin mo dito yung sports. Bam. Sports. Nagbabasketball. Okay. So, dito nakikita nyo siya pag napatay. Pero pag nakaganto na, hindi nyo masyadong kita. Which is, pagka ginigilid-gilid nyo na lang, doon yung maano. Pero pag nakaganto ka, hindi mo siya kita eh. Kasi mo yun. Which is napakaganda. Hindi mo siya ramdam. Yan o. Sa akin dito, pag naka-straight na ganito, hindi kita. Di ba? Pag naka-straight na ganito, hindi kita. Pero pag ginilid-gilid mo na siya, doon mo na siya makikita. Yes nyo? So ngayon, there you go. Guys. Ang cameraman ko ngayon. Yes. Ang ganda. Ang ganda ng quality ng screen. Full screen natin siya. Bam. Ayan na. Let's go down. Pag ginanto natin.
Yan. Dahil sa mga setup lang. Tingin ko single bed lang kaya ko dito eh. First and double bed. So may dito sa menu niya guys, may screen record, screenshot, power boost, lahat. I mean, eto ba Okay. family talaga, no? Pag manonood ka na, ganito ka na lang. Balik na din, no? Mabilis na transition. So, there you go. Now, titignan natin to guys. Siyempre, naglalagay internet namin dito. So malayo yung modem namin dito sa studio. There you go. Ganito kagad kay immersive kagad. Ang laki ng screen, guys. Okay, papakita natin sa inyo. So, ganyan siya kalaki. Okay. Tapos, tingnan natin kung pwede mag-Mobile Legend na naka-flip. There you go. Downloading, lahat. So, yung pagdating sa brightness, nasa 40% pa lang tayo. Okay. Tataas natin siya. Ooh, alright. Hindi pa in full pero ramdam mo na. Napakaduga nito guys, like legit. Oh my God. Tapos, ramdam mo yung ultra niya sa refresh rate. Holy crap. Ngayon, ang tanong ko dito guys, paano pag nag-ML tayo na switch natin siya dito sa maliit na form? Kung kaya nyo maglago na ganito kalaki, nasa inyo na yan. Nakikita nyo yung button niya. Okay. Eto guys, itong screen niya naman is 6.4. So I think overall, playable siya sa ganitong size. Okay. Okay, same settings pa din tayo guys. On natin yung outline. So hintay tayo dito. Dito may tingnan natin kung maglalag tayo. So dalawa na tong kalaban natin. Overall, walang drop frame. So walang drop frame doon. Nakita nyo madaming So now, tanggalin natin si Mobile Legend. Kay Firelight tayo. Open natin si Firelight. Tingnan natin. Okay, nakikita nyo yan guys. Nakaganyan. I-check natin ngayon kung mag-translate siya doon sa pag in-open natin yung screen. So yes, kailangan pa din i-restart. So kailangan natin i-restart pala. So doon kay Mobile Legend, kay Firelight, kailangan i-restart yung game. Pucha na yan guys. Ang ganda naman nito. So again, graphics, frame rate, extreme. Walang drop frame. Nakikita natin dito yung FPS niya. 120 stable. So, nag-a-adjust kagad siya. So, nakikita nyo, nung flip ko, nag-adjust kagad yung mga buttons niya, which is napakaganda. Oh my God. May bago na akong favorite na phone ngayon. Legit. Compatible kay Dimensity 9000. Pag nakita nyo naman sa Mobile Legend, ultra sa graphics, ultra din sa refresh rate. Hindi niya kailangan ng ganun kalakas na processor. Okay? Hindi niya kailangan ng ganun kalakas na processor para malago. Now, si Firelight nasa medium. So, alam niyo yun, ngayon, itatry natin ngayon si demand. Yung ma-demand sa CPU, ma-demand sa lahat, ma-demand sa graphics, yun ay si Genshin Impact. Okay. So, buksan natin siya dito. So, ito yung graphics niya. So, render resolution, high, shadow quality, high, smooth, overall. Tumataas lang yung ping ko, I think, sa internet namin. At saka pag maglalaro kayo ng Genshin Impact, guys, I think ang kailangan nyo is magandang internet din. Okay? That's 100% sure. Kailangan nyo na magandang internet para sa loading niya din. Kasi open world to guys. Open world na game. Okay? Pero overall, smooth. Nakikita nyo yun? So, man, ibang klase. May enjoy nyo talaga yung gaming experience nyo dito. High intensity na siya. I-flip natin siya ngayon. Okay? Nakikita nyo naman yan. I-flip natin siya. Bam. Oh! Okay. I think yung mga game na linagaw natin, hindi sila compatible sa gantong spec. Pero si Genshin Impact, pwede. So, what I'm trying to say, ang sinasabi ko dito guys, si Mobile Legend, hindi pa siya compatible sa mga gantong devices. Pati si Firelight. Pero si Genshin Impact, ready na siya kaagad. So, hindi may kasalanan nun si cellphone. Ang may kasalanan nun, si game. Guess nyo yun? Pero para sa akin guys, para sa akin mas gusto kong laruin yung game pag nakaganto yung Pag buksan natin to ngayon There you go. Nakita nyo, balik sa dati. I think pag ganito, yes, napakaganda niya. Kuha mo yung crispy, yung enjoy mo yung graphics. Ang problema lang sa akin sa ganito, pag open world, masyado malaki. Kasi ang totoo naman, masyado malaki. Okay? Pero iba pa din kaya sanayan yan So mga pagka ako mag-open ako ng mga ganito, pag nanonood ako ng movie, picture, video, nanonood ako ng video, ito yung niya, purpose niya. Okay?
papalakihin mo siya. Sabihin natin na nag-office ka, papalakihin mo siya. Okay? Pero pagka sabihin natin nag-game ka, I mean, pag Genshin Impact, mas maglago ng ganito. Yung Farlight, mas lalagawin ko siya pag nakaganto kaysa naka-fold siya. Kayo, ano tingin nyo? Yung mga tao dyan na tumitingin sa high-end, willing ba kayo bumili ng ganito? Kasi ako guys, to be honest, nasaktan ako. Kasi, eto totoo lang, nakita ko yung Samsung Fold, pati yung Samsung Flip. Gusto ko kasi talaga, gusto ko. Pero nakita ko yung price ng Samsung Fold 5, sabi ko, ang ganda. Like, gusto ko siya. Pero, doon sa 100K, mag-upgrade na lang ako ng camera for vlog. Alam mo yun? Pero eto guys, iba eh. Like, alam mo yun, nasa range siya sa budget ko. Sa side ko, afford ko siya. Alam niyo yun? Pero hindi ko alam sa inyo, kasi ibang tao dyan talagang pinag-iipunan lahat ng to. And gusto ko hindi kayo magsisi. Alam niyo yun? No, ayoko siyang i-compare kay Samsung, pero andun na tayo kasi same sila ng target market. Okay, target market, same sila. Pero saan mo consider ko to? Super considerable to. Napakaganda. Okay? Crispy, kitang-kita nyo yung mga detalye, magugustuhan nyo. So yun guys, sana nagustuhan nyo kayo. Gusto ko malaman kung ano yung tingin nyo dito sa phone na to. Sa nayuyuping cellphone. Okay? Nakikita nyo yan? Gusto ko malaman. Peace!